Alright, welcome back. My name is Michael. Ako nga pala ang inyong instructor dito sa Learn Computer Today at bumabati sa inyo ng magandang araw. Right now, ang topic na pag-uusapan natin is about aspiring developers learning challenges. So marami sa atin ang talaga may gusto na matutunan ang coding, programming, software development, full stack, web development, and other tech stacks. No, na gusto natin matutunan talaga, meron tayong willingness, meron tayong interest. Kung ganun ay ito ay tamang topic para malaman natin ano ba yung mga challenges na pwede natin maharap, no, sa pag-aaral ng tech stack ng technology. Okay? So kung ready na kayo ay ihanda na natin ating mga sarili, no? At tiyak na marami tayong matututunan sa topic na ito. Handa na? Let's proceed na sa ating unang sa next slide. Okay, so kailangan ma-define muna natin ano ba yung ibig sabihin ng aspiring developer. So pag sinabi nating aspiring developer, a person who likes to become a software developer, web developer, programmer, software engineer, and other tech stacks, no? So ibig sabihin ng aspiring, hindi pa siya talaga ganap na developer. Or let's say, nandun siya sa stage na beginner pa lang siya, no? Or sabihin na natin, na continuous na o under development na yung kanyang skill. So, kapag sinabi nating aspiring, meron tayong desire, meron tayong kagustuhan o interest na maging developer in the future. So, at para maging malinaw yung ating discussion, So, yung mga top challenges na ipe-present ko sa inyo today ay gagawin natin sa isang question and answer. Parang question and answer siya. Titingnan natin or kung siya ay true or false, no? So, itong top challenges na to, ito ay na-experience ng marami. But not necessarily all aspiring developers in the tech world. So, I mean to say, sa mga napapanood natin sa mga interviews, no? Sa mga developers talaga, na mga computer scientists, and even mga successful na mga developers all around the world, no? May mga may mga sinasabi sila in regards to the challenges. At nakita ko ito ay kinumpile ko ito, no, at nilagay ko dito sa simpleng slide na to para magkaroon tayo ng idea ano-ano ba yon, at malamang sa malamang ay may experience din natin sila, no? So una ay gawin natin to sa format ng true or false, no? Let's try to answer the top challenges faced by aspiring developers, whether they are true or not, no? So yung mga challenges na bibanggitin ko ngayon, ito ay most common, and sabihin na natin isa sa mga or kasama sa mga top challenges na hinaharap ng maraming developers o aspiring developers. So try natin yung una. Ayan, so isa sa mga challenges, one challenge is the lack of time. So palagay nyo, ito kaya ay true or false, no? Kung ang time ba ay isang factor para sabihin na natin na dito ay maraming nagfe-fail, no, na sa challenge nito na walang time, no? Walang time para matuto, o lack of time, no? Para matuto ng coding, ng programming, ng development, etc., ng tech stack, ng technology dahil sa kulang sa oras. Palagay nyo, is this true or false? So, tingnan natin. Yes, no, sa aking palagay, it is true, no, sapagkat napakalaki ng factor ng time, no. Kapag wala tayong oras, no, sa isang bagay at hindi tayo makapag-concentrate, kahit may oras tayo minsan, hindi naman tayo makakonsentrate, sabihin na natin, or tapos nauubusan na rin tayo ng time para mag-aral. So, ito yung mga talagang isa sa mga greatest, sabihin natin, isa sa great challenge, no? Challenges na talagang mafe-face ng isang aspiring developer. Kasi kahit gustuhin natin, may interest tayo, may willingness tayong matuto, pero ang problem kung wala tayong time, hindi talaga tayo matututo. At learning technology ay hindi siya kagaya ng ibang learning na magbabasa lang or something like manonood lang is matututo na, no? So ang learning curve, no, pagdating diyan, at saka yung yung time spent, no, para matutunan mo yung specifics, no, sa coding ay hindi basta-basta. So
kailangan talaga diyan ng time, no? So, kung wala tayong time at hindi natin ma-manage yung ating time, ay mahirap talaga yan matutunan. O, isa sa mga example kung bakit nauubusan tayo ng oras kasi hindi natin nga na ma-manage yung time at mas maraming time ang nagugugol natin halimbawa sa Facebook, sa kaka-scroll, no? Paglalaro ng games, okay? So sa mga activities, no, extra activities na minsan ay hindi na talaga natin nabibigyan ng time yung learning. And yung ating allotted time minsan nagagamit natin. Kunyari nag-allot tayo ng time, nag-set tayo ng time na every Saturday mag-aaral tayo or Sunday. Specifics like mga 3 hours, no, sa Sunday. Every Sunday mag-aaral ka, every Sunday 3 hours. Pero dahil meron kang maraming activities, no, marami kang appointments, so nagagamit mo 'yon. So isa talaga siyang malaking challenge, no. Hindi mo talaga siya matututunan at tiyak na tatagal, no, yung process ng learning mo. Isa pa, no, yung lack of time, kaya nawawalan tayo ng oras is because yung time natin is nauubos sa research, sa search, no. Halimbawa, meron tayong nag-allot tayo ng isang time, nag-set tayo ng isang time. Let's say, halimbawa, Saturday naman, meron tayong 5 hours na free time. And then, dahil nga tayo ay, sabihin na natin, self-taught, o kaya tayo ay nag-aaral lang sa ating sarili, no? So, nangyayari is, sa kaka-search natin sa YouTube, sa ChatGPT, Copilot, no? And kaka-search natin sa Udemy o kaya kung saan course provider, is nauubos yung time natin sa kaka-search, no? So, isa rin yon sa mga sabihin na natin na nauubos din, no? Nauubos yung ating oras hanggang sa hindi na natin talaga nasimulan yung talagang pag-aaral natin. So, isa sa mga magaganda na pwede kong i-advise kung tayo ay nagsisearch at nauubos yung time natin sa pag-research about sa learning is kailangan mag-focus ka sa isang learning provider, no? Let's say, sabihin natin Coursera, no? Mag-focus ka dyan kung may nakita kang course, and then pwede rin Udemy, and then pwede rin yung itong free code camp, no? Marami yan no? Scrimba, no? Yan yung mga yan. So once na nakakita ka ng isang course doon, is pwede mo siyang tutukan. Huwag ka na muna mag-research ng iba. No, ang problem lang sa ganyan is may mga nagtuturo na walang pakialam, na wala silang pakialam doon sa kung ano na yung alam mo, no? May mga nagtuturo kasi experience ko na napakarami ko ng training na ginawa online and then offline pati face to face, napakarami ko na na-attendan, no? So usually ang nangyayari once na nagturo si instructor is ibibigay ang kanyang lecture and then yung kanya slide, and then i-demo, bigyan kayo ng exercises, then after nun is bahala na kayo sa buhay niyo, no? So yun yung isa sa sabihin na natin na sa aking personal na nangyari is okay, nag-aaral ako sa kanya, nag-aaral ako sa palagay natin online, nag-aaral ako sa online, and then later may papansin ko na wala akong natutunan, no? Although nandiyan na siya, okay na siya, nakikita ko yung ginagawa niya, pero hindi ko mag-gets. So, dahil doon, yung time, no, affected din. Naapektuhan din yung time. So, ang aking advice is, humanap tayo ng isang course provider, and that's why we created yung Learn Computer Today, no? Ang main goal nito is talagang all-in-one na. Nandito na sa Learn Computer Today lahat ng kailangan matutunan. And once na nabuksan mo ang isang course, natutunan mo ang isang course, is maganda makapag-concentrate ka kasi nandun na, provided na doon lahat ang iyong kailangan. At even yung mga projects I provided na rin, and even the guides, lahat ng kailangan, no, para matutunan mo. Kasi yung time is very talaga, time is gold, sabi nga, di ba? Napakahalaga na time. At marami tayong ginagawa sa buhay at fast pacing na, no? Yung panahon natin ngayon, ang technology napakabilis. So that's why kailangan natin i-manage yung ating time, no? At mo-overcome natin 'yan,
no? Ang advice ko lagi sa ating mga students dito sa Learn Computer Today is mag-set lang at least 1 hour, no? Per day. 1 hour per day lang, per day, per topic, sabihin natin. Kasi ang topic dito sa per course, tumatagal ito ng 10 minutes to 30 minutes. So kung ang available time lang is 1 hour, so I think magkakaroon ka na at least 5 topics na madidiscuss, matututunan, or yung mas ano, kung mahaba siya, so ganon, no? And some of our students, ginagawa nila sa madaling araw. Kasi ang gabi, kahit sabihin mo na may extra time tayo sa gabi, anong nangyari, pagod na tayo. Yung ating utak, hindi na gumagana. So, pagod na tayo, yung katawan natin sinasabi, mag-rest na tayo. So, ang aking advice sa mga students is matulog ng maaga, then gumising ng maaga. And then, doon gawin ang projects or learning sa madaling araw. No, pareho lang naman yung principle. Kasi kung mapupuyat ka, Yan, nag-extra time ka ng 1 oras o 2 oras na puyat ka sa gabi. Of course, hindi ka mapupuyat sa araw. Gawin mo na lang, i-adjust mo yung gising mo. Instead na gumising ka na 5 o'clock in the morning, no, gumising ka na mga 4:30, 3:30, ganyan, 3:30. Ayan. So, meron kang 1.5 hour para i-set mo yung sarili mo for learning. No? And sa buong araw na yon, matatandaan mo yung natutunan mo kasi yun yung unang pumasok sa iyong isip, no, sa morning na yun. So, matatandaan mo siya. And the next day, ganun din ang gawin mo, makaka-develop ka talaga ng habit of learning. So, mas maganda siya kaysa puyat. No, ang puyat kasi pag puyat ka, ang daming pwede kang maging lutang sa araw. So, mag-aral ka man, makakalimutan mo agad. No? So, yan yun. Then, next thing na natin is another challenge is money. So, palagay nyo, ito kaya ay true or false? No? So, marami kasi tayong mga courses na free, no, na makikita sa internet at sa YouTube, of course, no. Nandiyan yung mga magagaling nating mga content creator, vloggers, no, sa US, sa ibang bansa, and then sa ating Tagalog, yung mga Tagalog vloggers natin, nagtuturo sila ng web development. So, maraming din ang nagsasabi na may mga nagsasabi, sabihin na lang natin na hindi kailangan ng pera para matuto ng coding, which is true naman, no? True naman, para sa akin, true yun. Ito ba ay matatawag natin challenge, yung money, no? Kailangan ba natin ng pera para matuto? Okay, so ang sagot dyan, of course, very, very obvious. Ang sagot dyan is, hindi natin kailangan ng pera para matuto. Yes, hindi. Pero kung gusto mong matuto ng mabilis, dyan ka ngayon magkakaroon ng, ano nangyari doon? Bakit nawala? Okay, parang iba yung nangyari. Yeah. So, kung gusto mo matuto ng mabilis, at gusto mo matuto ng organize, at gusto mo matuto ng merong coach, and then may certificates, may badge, no, merong magpapatunay na ikaw talaga yung nag-aral, may mag-check ng iyong gawa, may magbibigay sa'yo ng advice sa mga dapat mo i-develop, makikita yung weakness mo, saan ka mahina sa learning, saan part ka dapat maging successful or mag-overcome ka sa mga challenges, may magko-coach sa'yo na talagang developer, is talagang ma-involve dyan yung money, no? Ang problem lang is napakaraming scammer naman. So, nagsasabi na sila ay legit o sila ay nagsasabi na mga professional developers, no? At ang dami nilang ipapromise, no, maging ang trabaho, pinapromise nila na sa loob lamang 7 days. Lagi kong inuulit ito, maski ako mismo ay na ako dito nagsasawa na ako sa paulit-ulit kong sinasabi because marami talagang scammer, no? 7 days, 1 month, 3 months, 7 months, ka na, full stack developer ka na. Matindi nga ngayon, meron na software engineer sa loob lamang ng ilang buwan. So, ma-realize nyo kapag kayo ay nag-aral talaga ng development, software development, or even full stack web development,
maintindihan ninyo na hindi siya gano'n kabilis, no? At kung titingnan niyo yung mga successful developers, programmers, etc., hindi nila na-acquire yung skill na yon sa loob ng ilang buwan, kundi years, no? So, at hindi lamang free, no? Hindi free yung natutunan nila. So, nag-involve sila sa mga learning, no? And dati, pag sinabi mong training, no? Medyo legit pa yon dati. Ngayon, hindi na. Pag sinabi mong training, ganyan, may free training sa simula, then next, magbabayad ka na ng 80,000 or 60,000 or sabihin 30,000, ganyan, 25,000, 10,000, no? After a certain period of time, magkakaroon ka na ng certificate, pero ang katotohanan doon, after mo makuha si certificate, wala ka pa ring alam, no? So, yun yung scam doon. No, after ng makuha mo si certificate, ikaw ay na-certify nung particular course provider na yun, meron kang certificate. Pero pag upo mo sa computer, hindi ka marunong, no? And then yung pangako na ikaw ay magkaka-work na pending. So, yun, no? So, bukod sa ang challenge ay money, scammer din, no? Sa Learn Computer Today, ang ginawa natin para masolusyonan yan is, ang ginawa natin, nagkaroon tayo ng free course, no? Ang free course natin ay talagang free. Meron kang certificate, meron kang badge, and then most of all, i-check ang iyong gawa, no? Meron din coaching kung kailangan mo lang mag-chat, no? Chat mo ang instructor. Dahil pwede ka mag-post din ng tanong na pwedeng i-provide sa iyong answer. Ang Learn Computer Today, ang desire talaga is talagang makapag-share ng totoong knowledge and skills, no? Kahit sa free level pa lang. Although hindi pa marami yung ating free, kunti pa lang, pero they will help you understand what is technology, and you will learn coding, no? So, pwede siya i-check dito sa ating website. Dito, yan, learncomputertoday.net, at para matry ninyo, no? So, yan yung goal natin, is ma-share talaga natin. At hindi lang tayo gumagawa lang ng content for blog, no, dumami views. As you can see, yung ating YouTube, at dito sa style ng learning natin, wala tayong mga extra activities, wala tayong pampaganda ng presentation. Pinutol ko nga yung music kasi mas importante yung information, no, yung knowledge na may share kaysa doon sa mga background. So, ang learning talaga, hindi siya talaga, sabihin na natin, hindi siya entertaining. Pag ikaw ay nag-aaral, hindi ka ma-entertain. Kasi mapupwersa yung utak natin. Mapipiga yan, no? To the lowest level, to highest level, pipigain ng learning talaga yung ating utak. Na-stretch yan, no? At once na na-stretch yung utak mo, hindi na yan babalik sa dati. Ibig sabihin, natuto ka talaga. Okay? So, magkakaroon ka talaga ng tunay na learning. At once na na-acquire mo yung knowledge na yun, nakuha mo yung understanding, yung technique, no? Hindi na mawala sa yan. Yan ang magandang investment kaysa sa pera. Kapag ang pera ay nagastos mo, wala na. Kapag ang nag-invest ka sa ibang bagay, pwede yung mawala. Pero yung knowledge, no? I-hone mo lang, refresh mo lang, no? Balikan mo lang, review mo lang, nandyan lagi yan. Okay? So, dito may bayad nga lang. May mga part na may bayad tayo, lalo-lalo na doon sa career path dito sa Learn Computer Today. Kasi gagamit talaga tayo ng system, gagamit tayo ng automation, and of course, yung quality ng learning, ang quality ng pagtuturo natin dito is superb, no? Sasabihin ko na world class. Although Tagalog ang gamit natin, pero I can say na pag na-experience nyo yan, maski sa ating free courses, same na same yung quality doon talaga sa guided na career path. So, marami tayong mga career path na available. You can visit our website para magkaroon kayo ng idea. And of course, meron diyang installment. No, may installment tayo. So, hindi automated yung installment natin. Bakit? Hindi kagaya sa iba na pag nagbayad ka, halimbawa, mura lang, nagbabayad ka, halimbawa, monthly 700, pero wala nang katapusan yun. No? Sa kanila, every month, you will pay 500, 700 every month. Hanggang sa hindi ka na, ayaw mo na magbayad,
no? O hindi ka na nag-aral, ayaw mo na magbayad, mapuputol na yung access mo. At the same time, yung certificates mo, mawawala na. Yun ang style na. No? O meron ding yearly, walang katapusang yearly. Pero sa atin, dito sa Learn Computer Today, ang installment natin, hindi automated. So, meaning to say, ay once na nagbayad ka, halimbawa, sa installment, 3,000 per month, no? Pag na-reach mo yung certain amount, na-reach mo siya, tapos na yun. Let's say 18,000 sa buong career path, yun ang yung binayaran installment, hanggang doon lang, no? And yung learning is lifetime na siya, no? So may involved na money because we will use automated system. You will learn from automated learning system, and ang iyong mga lahat ng kailangan mo is provided na. So wala ka nang gagawin kundi mag-log in and proceed mo yung iyong course, no? And automatic din ang certification and then badge. At kapag yung certificate o number ng, or sabihin na natin yung verification ID ng iyong certificate, no, ay binerify sa ating system, makikita doon yung pangalan mo, no? Lalabas yung pangalan mo na ikaw talaga ay nag-aral ng ganitong specific course o career path, no? So may challenge talaga dyan is money, no? Yan lang, no? Kung gusto mo mag-invest, invest mo sa sarili mo. That is learning, no? Pag natutunan mo yung skills, yung money, darating na yan, automatic. Okay, next. So, next is self-discipline is not necessary. Yung self-discipline daw, hindi na kailangan. No, kasi sa mga aspiring developers, hindi, obvious naman yung sagot dyan, no? Siyempre, necessary yun, no? So, false. Self-discipline is necessary. Is necessary. Ano yung self-discipline? Yan yung sinasabi natin last time na yung time management. Kasama yan sa self-discipline. Na pag tinatamad ka, tinatamad ako mag-aral, nakabayad na ako, halimbawa, kung saan ka man nagbayad, nakabayad na ako, pero tinatamad ako aralin eh. Kasi ang hirap aralin. Tandaan lang natin once na na-stretch yung utak natin, namaga yung utak natin at yung capacity niya ay na-upgrade. Dati 32 MB lang, no, naging 64 MB, naging sabihin na natin naging 1 gigabyte, no, naging 16 gigabyte, 32 gigabyte. Yung ating brain, no, hindi na yan babalik sa dati. So, hindi ko naman sinasabi magiging matalino ka talaga. Iba naman yung talino, talas ng isip, iba yon, yung sharpness. Pero pag sinabi mong knowledgeable, no, yan ay competitive. No, kahit saan kayo lagay, no? Hindi man mataas yung grade mo ng college or ng high school, hindi ka man nag-college, sabi mo na, o iba yung college degree na nakuha mo, hindi yun importante. Ang importante is yung knowledge, no, yung knowledge, yung nasa isip mo. And then the next is yung skill. At kapag wala kang skill, so ano babayaran sa iyo, di ba? Ano yung mai-offer mo sa mga company, sa client? Ano i-offer mo kung wala kang skill, no? So yun. Kailangan natin ng self-discipline. No, kasama dun sa self-discipline pala bago tayo lumipat diyan, is yun nga, yung kailangan kontrolin natin yung paggamit ng social media, no? Kapag you spend too much time sa Facebook, kaka-scroll, katingin ng mga magagandang babae o poging lalaki, mga latest na mga bardagulan o yung mga ano man dyan, mga viral, no? Kakaganyan mo, no? So, yung knowledge mo ay sabihin na natin doon sa bagay na yun, no? So, paano may contribute yan sa madlang people at sa sambayan ng Pilipino? Ano may contribute niyan? Kundi ang kalimitan, hindi naman sabihin kalimitan. Yung iba lang, yung iba, no, hindi ko lalatin. Yung iba is napupunta na sa mga tawag dito, yung mga politika, no, mga opinion, debate, no. So doon, yun na nagiging tawag dito, contribution, no, sa social media. No, pero once na na-control mo 'yan, no, and nag-focus ka sa skills, mas malaki yung matutulong mo sa bansang Pilipinas, malaking may tutulong mo sa mundo. Sapagkat sa larangan ng technology, wala naman yung geographical
limitation, no? Pag sinabi mong technology, buong mundo yan. Actually, sa labas pa nga ng mundo yan dahil nakakarating na tayo sa Mars, no? Sa Moon, no? So, yan ay involve ang technology. Okay? And even medicine, no? Yan. So, malaking tulong. Okay, yung next natin is yung consistency is a big problem. So, ang tanong bakit ganon? Consistency is a big problem. Mali yata yan eh. Dapat inconsistency. Inconsistency is a big problem. So, supposed to be, ang sagot dyan ay consistency is a big problem. Ang sagot dyan dapat ay false. Kasi ang consistency ay hindi problem. No? Hindi problema ang consistency. Ibig sabihin ng consistency kasi na tinutukoy ko dyan is kahit na ikaw ay tinatamad, no? Kahit ikaw ay wala sa mood, okay? Kahit ikaw ay may iba pang gustong gawin, no? Mag-games o ano man yung nasa isip mo na mas marerelax ka. Pero ito ka ngayon, hawak ka ulit sa keyboard, manonood ka na naman ng learning and then gagawin mo na naman yung si project. As minsan, madaling araw nga, nag-aaral ka na, and then, pagdating sa gabi, pagod ka na, no? Sa pagising sa umaga, madaling araw na naman, nakakatamad naman. Well, pwede ka naman matulog, no? Pwede mo naman huwag aralin. Kung ano man meron gusto mong aralin, pwede naman huwag mong gawin yun. Kaya lang, in the future, anong expect natin? No? So, anong upgrade ang mangyayari sa atin? Anong level up ang mangyayari? Wala, no? So, ang sagot dapat dito ay false, no? Consistency is a big problem. False dapat yan, kaso parang mali yung sagot ko dyan. Oh, true. Babaguhin ko na lang yan, no? So, sige, baguhin natin yan. Balik natin sa black. Hindi, blue yun eh. Yan. Hindi, black. Yan. Gawin natin tong false. So, yan, nakita nyo na. Ang ginagamit ko ay Canva. So, hindi man tayo yan. Hindi naman tayo magsasabi ng ayan. So, pwede siyang i-try, no? Consistency is a big problem. False, no? Okay? Next is learning to code is easy. Ito, tingin ko tama sagot ko dito eh. So, anong palagay nyo? Learning to code is easy. Yung pag natutunan, yung pag-aaral daw o pagkatuto ng coding, yung pagpo-program, no? Coding, program, no? Pareho yan. Ang kaibahan lang ng coding sa program. Coding not necessarily program. Pwede yan sa software, sa full stack web development, HTML, CSS, na may mga code tayo na hindi kailangan ng programming. No? Meron yung tinatawag naman nating programming, ito na involve yung mga programming languages na kailangan mo ng mga compiler. Pero overall, ang tawag sa kanila sa mga yon is code. No, learning to code is easy. Madali kaya yon? Well, ang sagot ko diyan ay yes, true. Learning to code is easy. Maaring ang nasa isip natin o nasa isip ninyo is mahirap. Well, actually, kung sa YouTube tayo mag-aaral talaga, mahirap yan. Kasi kung ano lang yung maisip nung nagbablog, yun lang ituturo niya. No, kapag nakikita niya mahirap, iwasan niya yun. So, lalakdangan niya yun. Kung ano lang madali ituro para sa kanya, yun lang yun. And then, pag nagturo naman siya na napakahirap, hindi niya ma-explain. No? Kaya napakahirap. That's why we formulated a system dito sa Learn Computer Today, kahit sa ating mga free courses, ay finormulate natin na madali siyang maintindihan. No? Kasi ang coding naman is group of words din naman yan, group of characters, na kapag naintindihan mo, kaya nga code, pag naintindihan mo, yung ibig sabihin pala nito, ganito. Ibig pa lang sabihin ng ganito. Okay, so kailangan ko lang ayusin. Ayun pala yan. So, madali lang siya actually. No, kailangan mo lang talaga is guide. No? At yun nga yung ginawa natin sa Learn Computer Today. Well, I think may mga magagandang iba pang course provider. Ayoko namang sabihin Learn Computer Today lang. Mayroong mga ilan sa Udemy, mayroong ilan sa Coursera, no? Yung iba kasi binabasa yung ibang mga pag binasa mo,
Pag binasa mo, minsan hindi mo maintindihan yung pagkaka-describe doon sa babasahin mo eh. Pag meron naman nagturo, hindi mo naman maintindihan yung pronunciation, like kung taga-ibang bansa yung hirap mag-English, no? So, doon yung mga challenges, no? Yung hindi natin maintindihan ano ba yung pinapagawa, hindi rin na-explain, no? Pero kapag yan ay dinalian, binabawan, sinimplihan, kinuntian, no? And then topic by topic, madali lang yan. So, I can assure you, pwede mo i-try, no? Sa Learn Computer Day, yung free courses natin para makita niya, no? Then next is yung developing the skill is hard. Okay, yung skill ng coding, programming, development, etc., technology, yung pag-develop daw ng skill na yon, paggamit ng mga bagay na yon, ay mahirap. Pag-develop ng skill. Yung skill itong skill na tinutukoy natin. So, anong sagot? Yes, it's hard. True ang dapat na sagot diyan. Kasi, magkaiba yung marunong ka mag-code kaysa sa sanay ka mag-code. So kapag sinabi mo marunong ako mag-code, syempre print lang no, mga simpleng function, simpleng mga gagawin sa coding, no, lalo na kung may kopyahan ka, may cheat sheet ka, meron kang IDE, no, yung IDE like VS Code, Sublime, etc., no. Meron yung mga AI na ngayon, AI powered na. Ibig sabihin, nagta-type ka pa lang ng isang letter, dalawang letter, may lalabas na suggestion. So, hindi ka nahirap. Kita mo na agad. Then, select mo lang, enter mo lang, then next line ka na. So, yung coding madali or pag-aaral ng coding. Pero yung pagiging sanay sa pagko-code, sa logic no ng kailangan mong i-apply sa bawat program na ginagawa mo, and then yung algorithm. So, nagiging familiar ka sa algorithm. So, yun ang medyo mahirap. No? Pero, yun ay madedevelop mo as you progress sa learning ng coding. No? So, wala talagang 1 day, 7 days, no? 13 days, 14 days, full stack web development, front-end web development, front-end engineer. Walang ganyan days, no? Even months, wala. No, kailangan mo ng mahabang panahon, continuous learning, kahit na ikaw ay may work na, binabayaran ka na. Pansinin nyo naman yung mga Google developers, hanggang ngayon may dinedevelop pa rin sila, hindi matapos-tapos yung development nila, and even yung ibang mga IBM, ganyan, no? So, hindi natatapos yan, and learning never stops sa mga developer, no? At yung skill na yon ay laging hinohon, laging pinapalago. Okay? So, next. You will become a high-level person if you develop coding skills. Magiging high-level person ka daw. Ano ibig sabihin ko dyan? Dyan sa question na yan. Ano? Hindi pala question yan. Yung statement na yan. High-level person. Ito yung siguro ang gusto kong sabihin dyan is iba na yung level ng iyong pag-iisip. No? Hindi lang above normal, no? Iba naman yung above normal, abnormal. Parang hindi ganoon. High level person meaning nakikita mo no saan yung mas maganda na gawin, ano yung pwedeng mas pa i-improve. Kasi once na natutunan mo yung algorithm, yung logic, no, yung flow ng iyong program, yung flow ng iyong code, na-organize mo siya eh. Ma-organize mo siya into a much efficient program, no, na dati ang dami mong code para mapagana siya, pero naging konti na lang, naging simple na lang. Dati ganito ang gamit mong programming language para lang ma-develop mo ang isang klase ng system, pero may na-discover ka, natutunan mo to. So, meaning to say, mas nagiging organized ka, nagiging creative, no? At yung logical reasoning mo mas effective, no? So, ibig sabihin niyan is hindi ka na basta-basta no sa pag-iisip, no, maging sa troubleshooting sa buhay, kasi diyan sa debugging, error finding diyan sa code and sa development, sa software development, no, medyo kapag ikaw is nag-aaral diyan, nakikita mo ito pala yung problema, kaya pala ay dito pala ako may mali, nagkamali ako ng type dito. Ma-apply mo sa buhay mo yan eh, no, ma-realize mo na ako pala mali eh, kaya pala hindi mag-work tong ginagawa ko ito sa relationship o etc. o ano man yan. Mapapansin mo, dito may problem. No? So, yun. Nagiging high-level person ka. Okay.
Ay, baliktad. Yeah, true. Yeah, okay. Next is you will have higher opportunities when you become a real developer. So, tinutukoy natin dyan ay developer sa technology, no? Hindi siya yung real estate. Kasi meron nakalagay dyan, real developer. So, baka isipin nyo ay real estate yan, yung lupa o yung mga subdivision. Hindi yan. You will have higher opportunities when you become a real tech developer. Pwede yan, full stack developer, software developer. Pwede mo pa rin gawing software engineer yan. Ibig sabihin natin ng higher opportunity is mas malaki ang sweldo, mas maganda ang position, no, mas maraming opportunity. Kasi kapag ikaw ay magaling, napakarami mong mga opportunities na kung saan ay pwede kang magkaroon ng income, no, salary, higher salary. Kasi pag ikaw ay nakagawa ng system, let's say system ng sales, point of sales, system ng online system, no? Kapag nakapag-create ka ng ganyan mga system na pwede mong ibenta sa companies, ay milyon yan, no? Halimbawa, katulad nung isang beses sa aking experience, kinokontak ako na isang malapit lang na company dito. Kung pwede ko silang gawa ng software para sa kanilang company. So, ang kanilang budget is 2 million, no? At mayroon din sa public, no, sa government, no, na sumali pa ako sa ano ba 'yun? PhilJeps, no? Kailangan sumali sa bidding, no? Eh, winidraw ko lang yung aking ano, kasi ako lang mag-isa eh. Ang hinahanap nila ay maraming ano, isang group o sabihin natin company na maraming involved. Eh, ako lang mag-isa. So, winidraw ko lang dahil pero ang laki ng kanilang ano ng budget, 3.5 million para sa specific online learning system, no? 3.5 million ha. Eh ako lang lahat gagawa, no? So, hahanapan kasi yan, napakaraming papers. Do tayo ay legal, no? Tayo ay registered, and ngayon nga tayo ay may international trademark. So, pasado sa mga ganong part. Pero sa manpower, bagsak. Ako lang mag-isa, no? Eh, kung magsasama naman kasi ako ng iba na hindi marunong, hindi ako rin gagawa, no? So, yun, no? So, maraming mga challenges noong time. Okay, next. So, ang sagot dyan ay true. Magkakaroon ka ng napakaraming opportunities. Kung ikaw ay virtual assistant ngayon, sabihin na natin, work from home, no, babae, lalaki, o ano man ang gender natin, hindi siya hadlang eh, no? Ang kailangan lang is yung una, interest, and then yung hard work, and then yun nga sinabi natin, yung mga challenges, eh kailangan ma-overcome natin yun. At once na nandun na tayo sa progress at marunong na tayo, so we can offer our services, no, sa maraming tao, sa maraming businesses. At kapag na-prove natin na kaya talaga natin gawin, no, isang bagay, ay kukunin nila tayo sa kanilang company at pwede pa tayo maging senior developer, no, sa company na yun. At of course, yung chance na mataas ang sweldo mo, malaki. Ayun na nga lang halimbawa, na-hire ka bilang senior developer, senior full stack, o ano man, no? O developer, web developer. Pag ikaw ay nakuha doon, eh experience, no? Yung job title mo bilang senior, iyan ay malaking bagay na para sa next na a-applyan mo. Biro mo, mag-a-apply ka, sabihin mo, sa past record po ng aking experience, ako po ay senior developer o senior senior web developer, senior software engineer. Pag nakita nila yon and then certified nung nakaraang company na certified ka, merong certificate of employment, napakalaking ano nun, stepping stone para mas malaking sweldo mo. No? Alright, next. Thanks for watching. Natapos na pala agad, no? So, ang bilis ng oras, hindi ko napansin siguro, hindi ako sure kung ilang oras yung naubos natin. Pero, willing tayong i-share yung mga bagay na ganyan para sa ating improvement, no, ng buhay natin. So, yan yung mga bagay na dapat natin paghandaan in the future. Kasi kung mag-stay lang tayo ngayon, magtitiis muna tayo, meron nga estudyante dito, no? Wala talaga siyang pera. No, wala kasi estudyante lang siya, as in bata pa. No, wala siyang pera, pero ang ginawa niya nag-work siya, no? Sabi niya ay nagtataba siya kasi sa
etong ating learning na 'to ay abot hanggang sa ibang bansa. May mga students tayo na nasa ibang bansa, sa Europe, Japan, 'no? So, maraming bansa ang nag-enroll dito sa Learn Computer Day. And of course, meron din sa ating sariling bansa, 'no, sa ating bayan, 'no? So, from Mindanao siya. So, nagtatawas siya ng damo para lang makaipon, pambayad, 'no? So, yung gano'ng mga tao dapat talagang tulungan, 'no? At, may panahong nale-late siya, nagsasabi siya na hindi siya makabayad. So, okay lang 'yun, no problem, 'no? No problem at all, 'no? Kasi do'n ang feeling kasi meron kasing involved na hard work do'n. 'Pag binigay mo ng free ang isang course na napakaganda at napakaayos, 'pag binigay mo ng free, gagawin nilang walang halaga. Gagawin ng ibang tao walang halaga, yan, free lang 'yan. Pero 'pag nilagyan mo ng price, reklamo naman, sabi, "Bakit may bayad 'yan? Dapat free lang 'yan," 'no? So, gano'n, 'no? So, hindi natin makukuha yung kagustuhan ng mga tao. Pero 'pag nilagyan natin ng price 'yan, dobleng sakripisyo 'yan. Magbabayad ka na, mag-aaral ka pa, 'no? At doon mo ah, ma-appreciate yung hard work mo na nagbabayad ka na, nag-aaral ka pa, 'no? And then natuto ka, 'di ba? So, sabihin mo tagumpay kasi may hard work talagang involved. Pero kapag free 'yan, tapos anytime lang mag-aaral, unahin ko muna ibang bagay, nagiging walang halaga. Pero sino ang successful in the end, 'di ba? 'Di ba yung hardworking, 'di ba? So, kalimitan ng mga successful people, dumaan sila sa mga boring na learning. Okay? So, yung pag-aaral na to medyo boring talaga. Pero diyan papasok yung enjoyment. Kapag halimbawa pagkatapos mo mag-work, medyo boring nga yun. Pero pagkatapos mo naman mag-work, iba yung ginagawa mo, iba yung mga activities mo, namamasyal kayo, pupunta kayo sa kung saan-saan, dala mo si laptop. Yan yung tunay na sinasabi nating work from anywhere. Kasi coding lang yan eh. Coding lang. Kaya kasi sinasabi kong lang, coding lang, kasi dala mo si laptop, hindi mo kailangan ng internet. I-code mo lang, no? Then, pag may internet ka na, i-push mo lang sa Git mo, no? And then implement mo ano sa inyong team and ipa-approve mo sa inyong sabi ko ikaw na yung senior doon, so ikaw na yung mag-approve, no? Ganun lang yan. Okay, so ang mahirap lang dyan is talagang matutunan, no? Paano matutunan. Alright, so napakarami ko pang gustong i-share kaso kulang yung ating oras at napakarami natin na-upload na, no? May mga na-upload na tayo sa YouTube, meron na rin tayo na-upload yung iba sa Facebook. So, pwede nyo po silang tingnan and you will see some of the advices na binibigay natin sa lahat. So, I wish you all the success at mag-prepare tayo sa ating future kasi ang future talaga ang mahalaga sa panahong ito, no? Kung hindi tayo magpe-prepare sa future, so magitan ng pagkakaroon ng bagong skill, so nasa sa atin na, no? Yung ano yung magiging future natin. Kaya kung gusto natin mas magaang yung future, well, mag-hard work tayo ngayon, no? And then sa future, medyo hayahay na. Alright? Sige, dito na lang po muna ako titigil. Magkita po tayo ulit sa sunod nating mga topics. Bye-bye po.